Hello guys, good morning. Ah, ito na yung mga halaman ko guys, so na itinanim ko nung June, last week ng June. Yung tatanim ako ng gabi at saka luya. At ito na yun guys, yung halaman ko. Nasa likod ko makikita nyo ang lalaki ng mga gabi ko guys. Ang tataba. Mag-aanim na buwan na ito guys, ngayong last week ng December, at ma-harvest ko ito pag nakaabot na ng siyam na buwan o kaya 10. Yan ang long term kasi na halaman ito, yung gabi. Ayun guys, so ang lalaki. Titingnan natin yung mga puno nila guys. Ayan guys, so wow. Yung dwarf coconut to guys, ayan malaki na din. At halos magkasabay lang itong gabi at saka dwarf coconut. At ngayon medyo dinadaig yung dwarf coconut natin dahil malalaki kasi masyado yung mga gabi natin. Ayan ayan guys, ang ganda. Andun tayo sa ilalim, tingnan natin. Ayan, ayun mga luya guys, nandun hindi naman kasi nung marami yung tinanim kong luya. At pag ganito ang posisyon ng camera natin guys, yung nasa ibabaw, makikita natin ang lalawak ng mga nataniman ko ng gabi. Pati doon sa may ibaba guys, ayan doon sa may ibaba. Ayan, wow, ang ganda. Ayan ang dami guys. At mayroon pa dito guys na mga sumisibol na gabi. Hindi ito yung mga itinapon ko, yung maliliit, at ngayon lumalaki din. At ito ay itatanim din natin ito. Maghanap lang tayo ng area na mapagtaniman ito. Ayan, dito tayo. Ayan, ito naman guys, yung bagong binhi natin yan. Ayan, yan, bagong binhi natin yan na itatanim natin yan. Maghanap lang tayo ng area. At ayun guys, andito dito pa rin yung dwarf coconut ko guys. Ayun, ito ang luya guys, pwede na itong harvestin dahil pa tanda na yung mga dahon niya. At meron namang iba dito, yung mga luya. Ayan, nasa ilalim lang ng gabi yan. Okay lang naman yan dahil tutubo yung mga luya na yan. Hindi man masyadong masilan yung mga iyaan. Ayun, pupunta naman tayo dito. At kung nalala nyo guys, yung mga lagbati akong itinanim, at ngayon ay palipas na guys. So ang dami ng mumulaklak na yung mga lagbati natin. Hindi na ito magugulay. Mayroon na din naman tayong makukuha na ilan para pang gulay lang. Ayun ang daming bulaklak, ang daming binhi nito guys pag tumubo itong mga buto nito. Ayan at kahit pa paano itong hindi naman masyadong malawak itong alagbutihan ko, pero nakakapira din tayo dito at nakapaggulay pati. Ayun guys, medyo malawak-lawak na yung area natin dahil naalinis na yung
puno ng sampalok na nabuwal nung kasagsagan ng Bagyong Odette, at mayroon pa mang natira dito na mga putol na hindi na kayang ulingin dahil malaki pa. At dito naman tayo guys, ito nga pala yung pinag-ulingan guys, oh. At dito naman tayo guys, malawak-lawak na. Ayan. Yung talong naman guys, ay nakapag-harvest naman tayo niyan kahit kaunti, kaso lang ay kahit anong abunong ilalagay ko pa ay hindi talaga yan gaganda dahil sa lupa na yan guys ay mabato. At dati kasi ito yung tawag nito, may bahay kasi ito ng lola ko dati. At ayun diyan kami naglalaro noon, kaya yung lupa hindi mataba hanggang ngayon dahil puro bato kasi ito dito guys. Pero mayroon namang area dito guys na magandang halaman. Dito yan. At mayroon akong bagong tanim na talong. Ito naman guys yung yung pipino ko. Ayan, lago na sila at may bunga na silang lumalabas. At mga ilang linggo pa itong pipino natin pwede na tayong mag-harvest. Ayan, yan ang pipino natin, makikita natin dito. Pasok tayo dito. Ayan, may bunga na yan guys, oh. Mayroon ng isa, malaki-laki na. At marami pating mga buko na malilinggit pa. Ayan guys, ito banda rito, ang ganda tingnan. Sana makapag-harvest tayo ng marami nito guys dahil ang daming umorder sa akin ng pipino. Okay guys, punta tayo dito. Ito naman guys, yung avocado na tinanim ko ay medyo makilaki na ng konti. Ayan, doon naman guys ay marami pa rin gabi dito, ang tataba. At din yan, may tumutubo lang sila yan dyan. At pwede naman natin yung ililipat. Malawak kasi ito, yung hindi naman kasi madali kasing tumubo itong mga gabi guys. Pero kahit ganyan lang yan guys ay lumalaman din mga yan. Mapakinabangan din natin yan. At ngayon naman ay sa market, sa palengke, ang gabi bihira. Yung ganitong gabi bahirang may nagtitinda. Kung mayroon naman ay maliit masyado at hindi masyadong maganda ang laman dahil hindi pa tama ang edad. Okay guys, ito yung kabuuan ng area ko guys. At yun daw naman sa yung bahay na yon, kung makikita ninyo yan, ayan yung babuyan ko dati na ginagawa ko ngayong palaisdaan. Sa totoo guys, mayroon ng laman yan tilapia. Bumili kami dun sa may Lake Binses ng 4 na kilo na hindi naman kasi kaliitan, malaki-laki, parang gapalad ang laki. Kaso lang guys, hindi pala pwede i-travel yung mga gayon dahil namamatay. Hindi tulad nung fingerlings talaga na pag ibinyahe mo ay madali silang makakilos. Pag yung mga ganyang malalaki na guys ay kasi magsiksikan sa loob ng ng lalagyan, kaya nasisira yung iba. Ayun guys, ito yung palaisdaan ko guys, dati babuyan. Ayan guys, ayan babuyan talaga ito.
Yan, kulungan ng mga inahin yan dyan. At ito, yung overflow hose na mula doon sa fish pond. At narinig nyo guys, may tumutulo na tubig yan guys. Ano, galing yan doon sa bukal talaga. Yung tubig natin. Ayan guys. Ito naman ang ano, gagawin ko ulit yung fish pond. At ayan, mayroon ng harang yung pinto niya. Pintuan kasi ito. Ayan oh. Binuhusan ko na ng simento. At ito din sa kabila, hindi pa nga lang tapos. At ito guys, iisahin ko lang ito paggawa ng fish pond. Ayan oh, may butas, may division yan guys, pero binutasan ko dito sa ibaba. Ayan oh. Para yung isda, palipat-lipat, lipat sa kabila, lipat naman dito. At ito yung guys, yung palaisdaan ko ngayon. Ayan. Ayan guys, oh, mayroon na tayong mga tilapia dyan. Ayan. Ayong tubig natin guys, oh, tuloy-tuloy yan. Pag mawala ang tulo, ay pinupuntahan ko dun sa ibabaw. Mga 1 kilometers mahigit. 1 kilometer mahigit ang layo niyan. Okay guys, hanggang dito na lang guys. At maraming salamat sa panonood. At mag-subscribe naman kayo guys para masaya naman tayo sa ating YouTube channel. Okay guys, bye bye.